rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So nakakain na ba kayo? So yung iba, alam ko kagigising lang mula sa parte ng Amerika. At syempre, dito naman sa Asia ay hating gabi na sa atin. Matutulog na. Pero syempre, bago kayong matulog, chichika muna ako sa inyo ng bonggang-bongga. So eto nga, Diyos ko, ang dami kasing nagsasabi na ang bilis na daw ng araw dahil papunta na tayo sa exciting moment ng Miss Cosmo. Oo nga, no? So, talagang nakakaloka. So, ano ba yung mga bagong update kay Atisa Manalo? Syempre, kanina, nagkaroon sila ng photoshoot, di ba? So, nagkaroon sila ng swimsuit photoshoot na ayun ang kumakalat sa social media. Ano bang masasabi ko sa kanyang photoshoot? Gusto ko yung styling niya kasi hindi pa natin ito nakikita sa kanya, yung kinulot-kulot niya yung hair niya. Tapos, bongga ang makeup niya dyan, ha? Talagang, ay nako, palaban ng Atisa Manalo. At in fairness, nakipagkabugan talaga si Atisa Manalo ng bonggang-bongga. At masasabi ko talaga, iba talaga ang level ng isang Atisa Manalo, no? Talagang nagle-level up siya sa mga eksenang ginagawa niya. Naluloka ako sa kanya ng todo-todo. Ay nako. Kung papansinin mo si Atisa Manalo from the beginning until now, 'di ba yung pumunta siya diyan sa Cosmo, ang sweet nila ng ayos niya. Tapos parang pag may mga big event, tapos biglang may mga eksena sila, grabe no? Talagang bumubongga at talagang plak na plakado, 'di ba? Pak na pak at plakado ang kanyang ayos. Sobrang, kung iisa-isahin ko yung mga photos niya, iba-ibang styling ang nakita ko sa kanya. In fairness, naaliw ang mga mata ko kay Atisa Manalo talaga. Sobrang, sa tuwing lalabas siya sa bawat eksena, mapapawaw ka talaga eh. Sasabihin mo, ay ang ganda dito ni Atisa, nakakaloka. So doon na lang sa gala nila na naganap ng mga nakaraang araw ay hindi talaga nagpakabog. Plus yung mga nakaraang araw dahil hindi rin nagpakabog ang Atisa. So, talagang iba talaga ang level ng beauty ni Atisa Manalo. Sobrang kaya niya talagang mag-level up. And for sure, ang organization ng Miss Cosmo, napapansin yon. Kasi hindi lang naman iisang styling ang pinapakita niya talaga. Kaya niyang mag-ayos ng iba't ibang klase ng styling at make-up. Di ba? Kung papansinin ninyo, hindi lang iisang itsurang ipinakita niya dyan sa laban niya. Kaya nakaka-proud talaga ang Atisa Manalo. So, doon na lang sa part na yon, winner na tayo. So, si Miss Vietnam, pansinin mo, iisa ang itsurang ipinapakita from the beginning until now. Parang, yes, maganda nga si Miss Vietnam, pero ang yun at yun at yun at yun pa rin ang makikita mo sa kanya. Either Miss Colombia, walang pwedeng ibang iayos kay Miss Colombia dahil nagmumukhang kabayo. Charot, so yun. Nakakaloka. Hindi, totoo, pansinin mo, hindi talaga siya maganda pag iba na yung styling niya. Kailangan iisa lang. Yung ladlad lang yung hair niya na, alam mo yun, nako-cover yung mga panga niya. Kasi pag tinaas na, nagmumukhang lalaki. So, talagang hindi talaga siya pwede sa ibang eksena, kundi iisang eksena lang. And then, si Atisa, ay nako, ako na nagsasabi sa lahat ng mga kandidata dyan, si Atisa lang talaga yung nakitaan ko na iba't ibang klase ng styling. Either ang Thailand kumakabog sa makeup, pero ganun pa rin yung itsura niya, di ba? So yun, so parang wala namang ibang i-offer yung mukha niya, kundi yun at yun. Hindi katulad kay Atisa na talagang ang ganda. Ang bias ko lang, no? So yun. Anyway, syempre, nandoon pa rin tayo na big good luck pa rin kay Atisa. Syempre, hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang mangyayari. So, puntahan naman natin yung update na kung ano ba yung nangyari dito sa botohan na to. Actually, hindi ko alam kung tapos na to kasi ang sinasabi, 10 hours more left. So, ibig sabihin, hindi pa tapos yung botohan. Kaya, check natin. Nakakaloka. Pero, parang feeling ko tapos na. So, ang nag-number 1 ay si Tansania. Si Tansania, dahil si Tansania ay meron 74,134 votes. So, talagang
Ang laki nung lamang niya. And then pumangalawa si Thailand na merong 339,905. Actually, sila yung naghabulan eh. Kung papansinin mo, konti lang yung lamang, diba? And pangatlo, syempre si Atisa Manalo na merong 153,880. So, halos kalahati yung lamang. Actually, ang botohan na to ay merong tatlo. Yung una, first station, tayo ang nanalo doon. So, hindi ko lang alam kung automatic na pasok na doon si Atisa. Tapos, yung pangalawang station naman, National Pride, ito nga yun. So, meron pang isa pa, The Big Bang. O, di ba? So, magkakaroon ng botohan. Parang feeling ko, paghandaan natin yung The Big Bang. Pero, kahit hindi naman siguro tayo makapasok dyan sa botohan na yan, matik naman si Atisa Manalo ay makakarating talaga sa top 10. Dahil sa naniniwala akong magaling. Napatunayan naman na ni Atisa na sa first station, di ba? Nag-number 1 na tayo dyan. Tapos dito naman, so give chance to another. Kasi syempre yung another, kailangan din nilang manalo. Tapos parang feeling ko naman, si Atisa, okay lang naman kung nag-number 3 tayo. Nabiguman siya mag-number 1 dito. Parang feeling ko, it's okay. Kasi parang hindi naman natin talaga kailangan na makipagpukpukan dito. At least napakita na natin sa Cosmo kung gaano ba kagaling at kabongga ang isang Atisa Manalo. Kailangan niya ni Tadsay niya kasi parang feeling ko hindi siya makakalusot, di ba? So, yun. So, congratulations sa kanya. Nabiguman si Atisa na kuhanin yung posisyon natin na mag-number 1 dito. Eh, mahirap naman kung puro si Atisa na lang ang nag-number 1. So, okay na yan na parang paminsan-minsan ay mag-number 3, mag-number 2, o kaya mag-number 1. Basta ang importante, mag-number 1 tayo sa finals night. Ayun talaga yung importante at wala nang iba. Diba? So si Thailand medyo nakikipaglaro at umahabol ng bongga-bongga kasi nararamdaman niya na pwede din siyang malaglag talaga sa eksena. Diba? So yun. Vietnam, nakikita ko malakas yung laban. Parang feeling ko makakarating sa top 10 si Vietnam. Pwede din mag-top 5. But feeling ko hindi na siya makakarating sa top 2. Possible pa it's Atisa Manalo. Talaga. Tiwala ako kay Atisa, saka tiwala ako sa mga uupong judges na, alam mo yon, it's a power of the Philippines. Kaya, ayun na yon. So, alam ko makikita nila yung ganda. At sino bang hindi nakakakilala kay Atisa Manalo? Pero na lang siguro kung imbiyer na sila kay Atisa, di ba? So, yun. So, good luck, syempre, sa atin. Ipanalangin natin si Atisa Manalo at naniniwala naman ako na tinutodo niya. So, ngayon, hindi man natin narating yung number 1 dyan sa botohan na yan, at least makakarating pa rin tayo sa dulo ng competition. So, may tatlong pala part yung botohan. So, ayun nga, first station, pangalawa yung Nation Pride, and pangatlo yung Big Bang. So, magkakaroon pa ng isa pa. So, yan. Kaya, antabay tayo. Anyway, good luck sa atin. Good luck sa mga kandidata. Ewan ko si Peru kung makakarating siya sa dulo ng competition. But, naniniwala ako na ang Atisa Manalo ang susungkit ng corona. Magtiwala lang tayo kay Atisa. Kaya niya yan. Diba? So, wag tayong magpa-worry masyado. Ang importante ay ginagawa natin yung part natin kung paano siya matutulungan at saka syempre nagdadasal tayo para sa kanya. Ayun din naman yung isa sa mga importante sa competition na to, yung nananalangin tayo na sana marating ni Atisa Manalo ang dulo ng competition at siya ang makoronahan. Ako kasi kung ako tatanungin nyo deserve na ni Atisa Manalo ang manalo dito. Yung iba sinasabi nila, ay okay lang yan na hindi manalo kasi lalaban naman yan ng Miss Universe. Ay kahit naman lumabas siya ng Miss Universe, kung hindi rin naman siya kokoronahan doon, di ba? Kahit pa sabihin mo bumalik siya sa Miss Universe Philippines, ay paano kung hindi ibigay sa kanya? O, paano kung meron pa silang ibang gusto katulad ng ginawa nila ngayon? So, nandoon na kailangan patunayan lang ni Atisa Manalo na talagang sa competition na to, na para sa kanya na to. Kasi sa akin parang deserve niya na talagang manalo dito. At eto na yun yung kanyang final game. Di ba? So, wag na natin pang
wag na natin pang bigyan pa ng dahilan na mag-compete pa siya sa iba pang pageant. Tapos ang ending, kakabahan na naman tayo kasi baka hindi siya manalo. Kumbaga, ayan na yan. Sabi nga nung iba, pag hindi daw nanalo dito si Atisa, downgraded daw. So, hindi ko alam. Basta ang alam ko, mananalo siya dito. At hindi ko naman siya iniisip na baka hindi siya manalo. So, wala akong pagdududa sa galing ng isang Atisa manalo. At nakikita naman ng dalawang mata ko na inaariba naman niya yan. At naniniwala ako na talagang ibibigay niya yung best niya pagdating sa coronation at finals. As a prelim at finals. Diba? So, yun. So, basta magkakaalaman yan sa dulo ng competition. For now, support and pray for Atisa. At kung hindi man niya nakuha itong posisyon niya dito na mag number 1, feeling ko okay lang guys. Hindi naman kailangan na makipagpukpukan dahil alam ko na kahit wala yan, kaya pa ni Atisa makarating ng top 5. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo lang yan para at least alam ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pa hinihintay ninyo? Subscribe na. So guys, thank you so much. See you again tomorrow para sa ating more update.